our beloved Boss Mike Cervera. Masyadong apektado si Inday dito. Panoorin mo, Roque. Paano namin na kamumuhian ang isang pangulong katulad nito? Siyempre malaking tulong po sa aming mahihirap ang 20. Kung sa 40 nga, nahihirapan kami, pinakamababang bigas. Pag bumili ka ng 20, makakabili ka ng itlog, isang ulam na namin mag-anak yun. Diba? At least kahit pa paano nakakatulang ang bigas sa murang halaga, kahit gaano ka mahal ang bigas ngayon, pinakamababa, dinudumog ng taong pinakamura. Thank you po kay Presidente sa mga tulong na pinagkakaloob niya sa amin. Thank you din kay Lord dahil siya binigay niya sa amin Presidente. Makakagaan sa gastusin. Sana hindi lang ngayon yan, lagi-lagi sana. Malaking tulong sa kagayaran ng mga senior citizen, PWD, tsaka mga senior pero. Una-una, salamat sa presidente natin. At yun nga siya ang binigay na presidente natin ng Panginoon. Sana, hindi lang ngayon yan, panay-panay sana para lalong maabot niya ang pinakamababang mga level ng mga Pilipino. Nako! Ay, malaking bagay yun. Kasi nyo? sa tulad naming mahirap, wala pang permanenteng trabaho. Kahit bigas na 20 pesos lang yan. Malaking pasalamat na namin lahat sa ating mahal na presidente. Kaya kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumurahin na bigas. Naku, naiiyak na ako mga kababayan ko. Naiiyak na ako rito. Sa totoo lang naiiyak na ako. Parang bumubulong si Jan dito. Bigyan mo ng bigas yan. Nanay. Sige, tuloy. Arnold Lopez, baka makonekta ko. Bigyan natin isang sakong bigas to. Maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Sana itulong mo sa tulad naming mahihirap. First time po na ngayon pa lang ako nakaranas ng ganitong may 20 pesos na kilo ng bigas. Kita nyo? Malaking tulong po nito lalo na po sa mga mahirap na mamamayan ng mga ating bansang Pilipinas na ang ginawa ng ating Pangulo na pagbibigay pag-asa doon sa mga maliliit at maralit ang pamilya. Ay napakalaking bagay po ang 20 pesos sa bigas sa pinagkaloob ng ating gobyerno. Kaya sana ito ay magpatuloy-tuloy upang ito ay ganap na may palaganap sa ating bansa at para magkaroon ng kaginawa naman kahit papano ang ating mamamayang mahihirap dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya BBM, nagpapasalamat po kami at kami hindi nyo kinakalimutan na mahihirap dito sa ating bansang Pilipinas. Napakalaking tulong po ito para sa akin. Dahil ako po ay bumibili ng maintenance ko. Hindi yung susobra dito ng pambili namin ng araw-araw na bigas. Maibili ko na, nagdadagdag ko na sa pambili ng aking pang-maintenance. Salamat po kay Pangulong Marcos. Yon, mga kababayan, kita nyo po. Matindi, no? Matindi, mga kababayan. Naku. Pagka ganito, mga kababayan, minsan maaawa kayo na may mga ganong tao na talagang yung bang matindi, pati po yung mga kababayan na 20 pesos na bigas talagang malaking bagay po sa kanila. Di po ba, mga kababayan? Hindi tulad po ni Buday, mga kababayan ko, ang kinakain niyan, mga kababayan, baka yung pinakamahal na bigas Opo, pero etong mga kababayan natin na pinagkalooban ng maayos at murang bigas ni Pangulong Bongbong Marcos, abay pilit pang sinisiraan po ni Buday. Kung inyong matatandaan. Ito po yon, mga kababayan. Pakinggan nyo po ito. Itong sinasabi ni Buday na to. Pasok, Buday! Tapos, and the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos, meron kang half-hearted effort para lang sabihin na
na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin. Kita nyo? Lahat ng tao, hindi daw pwedeng kainin. Ano yung mga yun? Ay yung mga nagpapasalamat na yun? Kita nyo? Imbis na purihin netong luka-luka na to, yung proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, pilit pa rin na sinisiraan. Ganun kasama ito, mga kababayan. Ganun kasama. Ang sama ng ugali talaga. Di po ba, mga kababayan ko? Ayan, siya sa kanya nagsabi. Sa bagay, siguro, hindi niya nararanasan, mga kababayan, kumain ng mumurahing bigas, Pero tayo, ewan ko kung naranasan ninyo, kung walang bigas, mga kababayan, noong panahon, talagang panahon ng kawalan. Ultimo, yung pong mais na lang ang isasaing natin, Diba? Oo, walang kanin-kanin, mais, kamote. Yun. Pero eto, hindi nakaranas ng ganun, mga kababayan. Kaya hindi niya alam yung damdamin ng ating maraming kababayan. Ganon. Wala ito. Oo. Ang iniisip niya lang kung paano madagdagan ang kanyang kayamanan. Pero tayo, mga kababayan, na lumaki sa hirap, alam natin kung ano ang pakiramdam ng mga kababayan natin na ngayon nahihirapan, ultimo, pambili ng bigas nila. Tama po ba, mga kababayan ko? Ang kapal ng mga ito. Pero mo, imbis na purihin mo na lang, imbis na tulungan mo na lang, dahil dapat pagdating sa politika, isasantabi yung mga personal ninyo. Dahil ang uunahin dapat ay yung marami nating kababayan na nangangailangan. Hindi naman natin maitatanggihan na maraming nangangailangan ng tulong. Ganon! Pero eto, ang pinapagana pa rin ay yung kanyang emosyon. Kaya yung IQ, walang laman yun. Mga kababayan. Ng bigas, tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin. Kita mo, lahat daw ng tao hindi daw pwedeng kainin, mga kababayan, kapal ng mukha na ito. Ano to, mga ito? Ano to? AI to? Gastusin. Sana hindi lang ngayon yan. Kasi sa tulad para lalo ka mababang mga level ng mga Pilipino. Yon. Ay malaking bagay yun. Kasi sa tulad naming mahirap, wala pang permanenteng trabaho. Kahit bigas na 20 pesos lang yan. Malaking pasalamat na namin lahat sa ating mahal na presidente. Kita mo, ano tingin ni Sara dito? Mga baboy ito? Mga hayop ba to? Ganun ba ang tingin ni Sara sa mga Pilipino na to, mga kababayan? Na ngayon ay nagbebenepisyo sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang hubigas. Maging yung mga magsasaka, kita nyo naman, sukdulan yung mga taga-suporta niya, bumabaliktad na. Kasi mga kababayan ko, nakita na nila, yung alin mga kababayan, nakita na nila mga kababayan, kung ano ang totoo sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang katotohanan, mga kababayan Di po ba? Yan! Oo. Thank you naman. Please Rose, babe. Opo, Nako, malaking bagay yan. Eto na. Laking tulong yan sa mga kababayan natin. Nasaan na yon? Hanapin ko lang. Kita nyo, mga kababayan ko. Ay, syakdulan Halos lahat bumabaliktad Dahil dyan sa kagagawan nitong sila Buday Di mo ba? Yan ang problema kila Buday, mga kababayan ko. Ayan panoorin nyo. Nakakabisit ka na. Kita mo, Buday, makinig ka. Dating taga-solid suporta mo, pero iba na sinasabi niya. Yan. Pasok! Tito Bongbong, nakakabisit ka na. Pasensya ka na, tapi kita. Alam mo, nakakabisit ka na, Tito Bongbong. Wala ka nang ginawa kundi magpabahay. Pabahay, puro pabahay. Hindi mo ba alam kada pabahay mo marami kang nakakaaway? Tito Bongbong, ano ka ba? Ilan na yung pabahay mo? Lagpas 1 milyon na. Tumigil ka na.
Galit na sila. Kita mo, pinipigilan na nga sa kakagawa ng proyekto ng dati mong mga taga-suporta. Oh. Tingin nga nung bahay. Wow, amazing! Alam mo, Tito Bongbong, ang lakas mo mga sak talaga. Biruin mo sa mga magsasaka, mamimigay ka pa ng titulo ng lupa. Ano? Pati yung 57 billion na utang ng mga magsasaka, sinagot mo ba? Oh. Yung mga supporter mong plastic, galit na. No. Lalo mo silang ginagalit, ano ka ba? Sila yung mga akala mo supporter. Hindi pala supporter, opposer. Tutulungan mo yung magsasaka? Tito Bongbong, napakalas ka mo. Bakit ka mo? Ikaw binibigay mo titulo ng lupa. Alam mo, Tito Bongbong, ang lakas mo mga sak talaga. Kainis ka. Nakakainis ka, Mr. President. Kita nyo? Yung mga dating mga galit sa kanya. Ngayon, iba na yung lumalabas sa mga bunganga. Buti pa nga Etong mga taga-suporta ni Duterte. Ngayon, mga kababayan, naiisip, naunawaan, at nakikita na yung ginagawa ni Manong Bongbong. Di po ba? Pero etong si Buday, wala talaga Kaya mga kababayan, tandaan nyo yan. Tandaan nyo itong mga sinasabi ni Buday at ni Roque. Eto, tingnan nyo Buday at Roque. Tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin. Kita nyo, lahat na daw ng tao, sinungaling talaga to. So, baka may DDS dyan na pwedeng magtanggol naman. Kasi sa totoo lang, tila ba wala nang nagtatanggol dyan. Yung mga vlogger nila, busy na kay Alpotera. Hindi kaya naman, si Maharlika, busy na rin kay Hanilet. Kanya-kanya na sila. Kanya-kanya ng kampihan sa mga naging babae ni Digong. Di po ba? Baka naman yung mga DDS ay nagmamakaawa na kami din Baka pwede, pagtanggol nyo to. Abay mga kababae, wala nang kumakampi. Wala nang kumakampi. Mga kababayan ko. Sino pa ba kumakampi rito bukod kay Roque? Di ba? Kung si Roque at si Sara, parehas sila ng utak neto, mga kababayan. Sobrang galit, emosyon. Pusong babae. Diba? Talay. Sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod. Ano iba sasabihin na yan? Iba sasabihin na yan? Tapos ngayon, pwede ba dumiretso ka lang magsalita? Hindi ka vlogger, Sara. Vice Presidente ka. Kapag nagsalita ganyan, nakapirmi. Tapos diretso sa mata ng camera. Hindi yung papikit-pikit-pikit. Uy, para kang mag-vlog ka na lang. Di ba? Tapos magbanatan tayo. Parang vlogger lang ito na. Ganito. Parang si Roque na lang siya lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos, hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Alam nyo mga kababayan yung nagbabanta bugbog sarado na. Alam nyo po ba yan? Yung bugbog sarado na nakukuha pang magbanta, siya yan. Diba? Diba, Rosie B? Talay. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kita sa inyo. Mahal na sila. Oo, mahal na mahal namin si Pangulong Bongbong Marcos. May mauuto ka pa ba? Oy, pakipress one naman nyo sa mga nauuto pa niyan. Baka naman meron pa. Sige naman bigyan nyo ng suporta si Akla. Kawawa naman. Bigyan nyo ng suporta. Kasi ultimo yung mga katabi niya, natatawa na lang sa kanya. Ayan na si Paring Jigs. Yan na. Kahit pa paano, kahit negative, merong isa. Yan na to. Kala mo talaga may bilang pa. Talay. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ay, kanyari ka pa. Hindi. Wag nyo daw gawin. Ano ba talaga, Acheng? Ano ba talaga gusto mo? Ano ba talaga gusto mong ipahatid sa mga tao?
mangyayari. Tapos sasabihin mo, huwag niyong gawin yan. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ano ba? Kaya ko nalilito na sa'yo. O, tuloy. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa Nako. galit, sa hagupit ng sambayanang Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Naku. Kaparoko, Mga kababayan ko, pati yung kanyang, ano talaga, wig, nakita nyo naman, yung gupit niya, hindi na 7. Oo. Alam nyo yung palsiit? Alam nyo po yung tirador, mga kababayan? Sa amin kasi, palsiit. Oo. Alam nyo yun? Tingnan nyo, yung patilya. Oo. Hanggang mukha niya. Ay, Rocky, dire-diretso mo kaya hanggang ilong mo yan. Lang yung tignan mo yung buhok mo. dapat dito, mga kababayan, pumunta ng parlor ko eh. Di ba, Laila Collins? Oo, di ba? Ay, naku, eto na, sige, tuloy. Oo, yan po, mga kababayan. Naku, nauubos na yung oras ko sa'yo. Walang yaka. Kita nyo, isa pa, mga kababayan ko. Isa pa, eto. Hoy, Sarah, balikan ko lang si Sarah. Sarah, yung pinaglalaban mo, Kilo ng bigas, tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod. Kita nyo, hindi daw pwedeng kainin, samantalang marami nang nagsabi. Ang tanong, eto mga kababayan ko, sa dami-dami ng mga sinasabi netong nasa screen na to, mga kababayan ko, bakit hindi masagot-sagot yung mga inaakusa sa kanya? Diba? Puro na lang siya tira ng tira, pero yung mga akusa, walang sagot siya. Our beloved